Samantala, dumako naman po tayo sa Himlayang Pilipino sa Quezon City at alamin na natin ang sitwasyon doon. Naroon ang aming kasamang si Julius Disamboron, mag-uulat sa atin ng live. Haji, maraming salamat at magandang gabi. Kumpara sa Manila North Cemetery na umabot sa higit 1.3 milyong individual yung bumisita sa mga puntod ng mga yumao nilang mga kamag-anak. Dito naman po sa Himlayang Pilipino sa lungsod ng Quezon ay umabot po lamang sa higit 15,000 ang mga kababayan nating dumalaw. Simula bisperas hanggang ngayong ikalawang araw ng undas ay may mga kababayan pa din tayong nagtutungo dito sa Himlayan. Ayon kay Park Operations Assistant Vice President Guada Cleofas, kabuo ang naging maayos ang paggunita ng undas ngayong taon dahil na din kay isa nila ang mga otoridad sa pabibigay ng seguridad sa mga dumadalaw. Mahigpit na binabantayan ang dalawang entrada ng sementeryo. Ito yung ang Himlayan Road Main Entrance at yung Servants Gate sa may Centerville at Philand Drive. Gaya ng ipinapatupad sa ibang mga sementeryo ay ipinagbabawal din po ang pagdadala ng bladed weapons at explosive devices upang hindi makapanakit ng kapwa dumadalaw. Kahapon, Haji, base sa mga naitalang ulat, doon yung may pinakamarami na nakuha mga bladed weapons na gaya ng mga kutsilyo, yung mga spatula at may mga gamit din panlinis gaya ng thinner kasi yun yung mga kababayan natin humahabol pa sa paglilinis ng mga puntod ng kanilang mga yumaong kamag-anak. Pero sa ngayon ay nagiging maayos naman at wala na nga naitala o mga nakuhang gamit na ito o yung mga ipinagbabawal na gamit no sa mga kababayan nating dumadalaw. Pinayagan din naman ang mga Pinoy entrepreneurs na magtinda sa loob mismo ng sementeryo at ilan po dyan yung mga figurin, religious items, pagkain, laruan, lobo at mga Halloween costumes. Hindi gaya sa Manila North Cemetery, ang mga nagtitinda po dito sa Himlayan ay nakaposisyon sa mismong damuhan o lote kaya hindi sila nakakaabala sa daloy ng tao. Mabigat namang sitwasyon ng trapiko din ang sasalubong sa mga kababayan natin mula pa lamang po sa may dulo ng Visayas Avenue, Tandansora hanggang sa may Himlayan Road. Alam mo kanina nung bago tayo pumunta dito, talagang napakabigat ng traffic situation na ating naranasan at yung mga sasakyan hindi na talaga makakapasok doon pa lamang sa may entrada ng sementeryo dahil hanggang doon sa may kahabaan ng Visayas Avenue, talagang hanggang doon masikip na po ang aasahang sitwasyon ng trapiko. Gaya rin yung sitwasyon ng trapiko doon sa may bahagi ng Manila North Cemetery kahapon din. Talagang nilakad ko na nga lang din itong kahabaan ng A. Bonifacio at yung sitwasyon din nung pagpunta ko naman dito sa may Himlayan talagang lalakarin mo na lang talaga pero yung mga motor o kaya yung mga nakabisikleta ay makakapasok dito sa nasabing sementeryo. Bumper to bumper na din ang asahan palabas ng sementeryo dahil iba natin mga kababayan ngayon ay nag-uuwian na mula nga sa pagdalaw sa kanilang mga yumaong kamag-anak. Samantala, nakakalat na din naman ang mga tauhan ng Quezon City Police District dito sa ilang pangunahing sementeryo sa lungsod. Ayon kay QCPD District Director Senior Superintendent Joel Pagdilaw, nasa 70% ng kanilang police personnel ang nakadeploy ngayong undas. Ilan lamang sa mga binabantayan ng mga otoridad ang pampublikong sementeryo gaya ng La Loma, Baysa at Bagbag. Gayon din po ang private memorial parks. Itong Himlayang Pilipino, Holy Cross sa Novaliches at ang Eternal Gardens dyan po malapit sa North Luzon Expressway kung saan talagang dagsa din doon, Haji, yung mga bumibisita nating mga kababayan na nag-overnight na rin kasama ang kanila mga pamilya. Nakaposisyon din ang mga tauhan ng kasundulahan na matyagang nag-i-inspeksyon sa mga pumapasok nating kababayan. Kahapon nung nakapag-ulat tayo ng live doon sa kinaroroonan ng ating kasamang si Kirby Cristobal sa Manila North Cemetery ay hindi mahulugang karayom yung sitwasyon. Pero dito sa Himlayang Pilipino, lungsod ng Quezon, ay hindi naman hindi ganun karami yung dumagsa natin mga kababayan dahil sa ngayon paunti-unti na lamang yung mga nagpupunta dito at yung iba dyan pauwi na sa kanilang mga tahanan dahil nung ayon doon sa isa ko nakausap kanina 29 at 30 at 31 yung talagang pagdalaw nila dito. Syempre nag-overnight na lang sila nung bisperas hanggang kahapong unang araw ng undas at syempre yung iba nag-uwian na ng maaga dahil may pasok na nga sa darating na Lunes at 3 ng Nobyembre. Yung problema sa Manila North at sa ibang sementeryo, basura din. Siyempre dito din sa may bahagi po ng Himlayang Pilipino, nagkalat din yung mga kalat, yung mga basura dito lamang sa aking kinaroroonan, dito sa aking habang tayo sumasahing papawid, itong aking kinatutungtungan, yung mga gilid, may mga sako, may mga kalat na mga basura, may mga balat ng candy, may mga yung mga wrapper ng mga chichirya. Nagkalat na dito, yung isang sako nga dito, talagang nakatumba at iniwanan na yan
yan ng iba natin mga kababayan na bumisita. Una na ngang nanawagan po ang Eco Waste Coalition sa ating mga kababayan, lalo na yung kanilang kampanyang sementeryo ay irespeto, huwag kang baboy, Zombasura campaign, na dapat po ay iuwi po ng mga kababayan natin yung kanilang mga daladalang basura. At syempre magdala na rin kayo ng mga disposable o yung mga garbage bag para doon po ninyo lahat ipupwesto o ilalagay yung inyong mga basura. Syempre hindi na rin po truck ang mahahakot ng ating mga kababayan. Sa ngayon, Haji, ay patuloy pa rin o yung pauwi na rin yung iba nating mga kababayan. Siyempre, meron pa rin mga humahabol para na rin hindi nakipagsisikan sa pagbisita dito pa rin sa Himlayang Pilipino, lungsod ng Quezon. So yan muna ang pinakahuling mga ulat kasama ang Unit 3 para sa Telebisyon ng Bayan. Ako si Julius Disamboron. Balik sa iyo, Haji. Okay, Julius, may isang katanungan lamang ako, Julius. Itatanong ko lang kasi sabi mo kanina, 15,000 yung approximately yung dumating dyan sa Himlayang Pilipino. Ano ba yan? Average ba talaga yan taon-taon nung pumupunta dyan sa Himlayang Pilipino? O implikasyon yan na pumatak nga ng weekend yung undas ngayong taong ito? Kasi last year, kung di ako nagkakamali, Julius, ay pumatak ng weekdays o may pasok yung November 1 at 2. So average ba yan o implication lang, Julius? Excuse me, Haji. Noong nakaraang taong kasi ay umabot sa 15,000 yung estimated ng ating mga kababayan dito sa may bahagi ng excuse me, ng Himlayang Pilipino sa lungsod ng Quezon. Pero nung nakaraang taon, average nila yung 15,000. Dito naman sa bahagi ng Manila, dito sa Himlayang Pilipino. Julius? Ngayong taon ay ganun pa rin yung estimated. Julius? Okay, Julius, susubukan ka namin balikan maya-maya lamang, pero maraming salamat sa iyo. Julius Disamboron po, nag-uulat mula sa Himlayang Pilipino sa Quezon City.